Una nating maririnig ang kwento ng mga biktima at naulila ng war on drugs. Buhay o kamatayan? Isa sa mga tanong na pinagkakaguluhan ng taong bayan. Sa bawat panig ng ating lipunan ay mga kwento na pinili at mga pangarap na nauwi sa trahedya. Ngunit sino nga ba ang may karapatan magdesisyon? Sino nga ba ang makapangyarihang may kaya magtakda kung ang isang tao'y mabubuhay o maglalaho na lamang dahil sa dilim ng kontrobersyal na desisyon? Ngayon, ilalapit natin ang ating mata at puso sa kwento ng mga kabataan at pamilya na nawalan ng mahal sa buhay dahil sa inakala nating protektor ng lipunan. Buhay o kamatayan, dito sa Archive. You take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, Yes. kanina rin sabi nyo maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian de los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Ayon sa mga magulang ni Kian, siya ay isang mabuting anak, masigasig sa pag-aaral at nangangarap maging pulis. Pagkatapos mag-aral, siya ay nasa baitang grade 11 pa lamang. Balitaan ko, nung anak ko, natabot ng mga pulis. Kinabahan ako. Nakakapagtaka bakit tinabot ang anak ko. Sigurado naman, wala namang akong magawa bakit natabot yung anak ko. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang minamahal nilang anak na si Kian ay nasa panganib na pala ang buhay. Pare, si Ian. Si Ian! Anak ko! Diyos ko, Lord! Nang malamang wala sa presinto ang kanilang anak, dali-dali silang naghanap sa mga eskinita, lugar at kung saan pa na pwede matagpuan ang anak nila hanggang Pare, si Ian. Patay na. Nandun kila ate niya na. Asan? Turo mo sa amin! Nabalitaan ko yung anak ko na nabarel. Dali-dali kami pumunta. Halos sumabog ang puso ng magulang ni Kian habang nasa crime scene. Mas lalong sumabog nang malaman na ang huling salitang iniwan ni Kian ay Magandang araw po. Ako po si Loreza, ang nanay po ni Kia. Magandang araw ho, Aling Loreza. Ano ho ba ang pagkakakilala nyo sa anak nyong si Kian? Si Kian po ay mabuting anak. Masayahin din po siyang bata. Isa lang po ang pinagkakaabalahan niya. Tumutulong po siya sa mga gawaing bahay at nag-aaral po na mabuti. Wala din po siyang gaanong mga tropa at nasa loob lang po siya ng bahay. Desididong maging pulis yang si Kian. Palagi niyang binabanggit na willing siyang mag-apply sa PNP dahil bilib na bilib siya sa kabayanihan ng mga pulis. Do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez? Isa sa mga naging biktima ng insidenteng ito ay si Carl Anthony Nunez. Sa kasamaang palad, nagkamali ng pagkakakilanlan ang mga pulis. Si Carl ay walang kalaban-laban nang siya'y pagbabarilin ng riding in tandem. Hindi lamang iyon, hinabol pa siya hanggang sa mismong loob ng kanilang sala, kung saan naganap ang trahedya.
Magandang araw po. Bilang magulang ni Carlo, ano ho ba ang masasabi niyong pruweba na hindi karapat-dapat ang sinapit ng iyong anak? Alam mo, si Carlo, napakabuting bata niyan. Sa sobrang bait yan, pinagkakatiwalaan siya dito sa barangay namin. Naging mabuting ehemplo siya hindi lang sa amin pati sa mga kabataan dito. Sa sobrang bait at pagiging responsableng bata, inanyayahan pa namin siya maging SK candidate dito sa aming lugar. Ang maipapangako ko lang vision ni Carlo is ang sports, mga basketball. Ano ho ba ang ipinabatid na impormasyon ng pulisya sa inyo? Nagulat kami. Si Carlo pumasok ng bahay namin duguan. Tapos may kasunod ng mga pulis na bago. Tapos sa bahay namin pinagpuputokan ng bahay. Tapos nagulat ako, kinabukasan, napagkamalan lang pala si Carlos sa suspect nila at tinagawin ang Carlos Laga. Si Carl Arnaiz, isang menor de edad mula sa Cainta, pumanaw sa Caloocan matapos siyang pagbibintangan ng panghuhold-up at pagkakaroon ng armas. Sa kabila ng mga akusasyong ito, nanatiling tapat ang mga ebidensya sa tunay na nangyari. Ipinakita ng mga ito ang mga pasa at sugat sa katawan ni Carl, mga palatandaan ng matinding pananakit at pambubugbog hanggang sa tuluyan siyang pinatay. May organized kill list, summary executions, may mga aligasyon ng planted na ebidensya, hanggang sa nabalot na ng takot ang mga barangay natin. Noong August 2017, ang gabi ng Manila ang gumulat sa lahat dahil 26 na tao ang nawalan ng buhay sa loob lamang ng isang gabi. At dahil dito marami ang nag-question sa war on drugs, loob at labas ng bansa. Isa sa mga kontrobersyal na pangyayari na naging usapan sa ating bansa at umabot sa iba't ibang panig ng mundo, ang pagkamatay ng 122 na menor de edad na naging biktima ng war on drugs. Ano pong pangunahing human rights ang natatapakan ng ating dating lumang presidente na si Rodrigo Duterte pagdating sa war on drugs? Karapatan ng tao, kawalan ng kalayaan, kawalan ng karapatan, mabuhay sa pilitang karapatan. Paano natatapakan ng war on drugs ang due process ng mga akusado? Ang war on drugs minsan ay nakakapekto sa due process dahil maraming inaakusahan na walang sapat na ebidensya o pagkakataon na may pagtanggol ang sarili. Maraming kaso ang pinaghihinalaang drug users o pushers dahil hindi dumaan sa tamang proseso bago sila pinapanagutan. Ano po ang masasabi nyo sa mga aligasyon ng extrajudicial killing at ang epekto nito sa presumption of innocence? Ang mga aligasyon na to ay hindi nararapat pahintulutan, lalo na kasangkot ang human rights sa issue na ito. Bukod sa paglaban ng mga inosente, ang pinakang epekto nito ay paghaba lamang ng presumption of innocence.
Magandang umaga po. Ano po masasabi niyo sa aligasyon ni Senator Risa Rantiveros patungkol sa war on drugs? Para sa akin, kung hindi kayang irespeto ng mga adik ang adik ng bayan, hindi dapat sila mabuhay na mandiwasan sa atin. Agree ka po ba sa sinasabi ni Senator Risa Rantiveros patungkol sa tinatapakang human rights ng dati nating Pangulong si Rodrigo Duterte? Ang dapat inuuna ay ang pagbabawas ng mga kriminal. Kung ang paraan ni Duterte ang makakatulong sa pagbabawas, dapat lang maitay sa pagkakas. There is no honor in punishment like tokhang. It should not be an honor to be called the Punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Habang sinasara natin ang kabanatang ito, huwag nating kakalimutan ang mga nawala dahil sa kawalang katarungan. Ang kanilang buhay ay nagpapakita at nagpapaalam sa atin na ipaglaban ang pananagutan, igalang ang dignidad at siguraduhin walang buhay ang mawawala ng walang hustisya. Ang laban para sa katarungan ay malayo pa sa katapusan. Tayo ang magsisimula nito lahat. Muli, ako si Alexia Secopito. At ako naman si Vince Carlo Rodima at kami ang inyong mga lingkod, buhay o kamatayan, dito sa Archive. Mas nakikitin nga. Kahit kamay niya? Kaya nga yung sabi ko kamay niya. Nagmahaba. Malakas wala kayo dito. Parang sa... Nagigigil pa naman pag malakas kilite. Muli, ako si Alexia Secopito. At ako naman si Vince Carlo Rodima At kami ang inyong mga Lalo na